Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugong mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 1, talata 57 hanggang 66. At ang ebanghelyong ito ay patungkol sa araw ng pagsilang ni San Juan Bautista. Sinabi nga rito, dumating na ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Tuwang-tuwa ang lahat, mga kamag-anak, mga kaibigan, mga kapitbahay nang mabalitaan nila iyon. At makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sa tradisyon ng mga Hudyo, sa ikawalong araw ang sanggol na lalaki ay tutuliin. At alam natin na sa Biblia, ang pagtutuli ay tanda ng tipan ng Diyos. At sa araw na iyon ay ibinibigay din ng Ama sa sanggol na lalaki ang pangalan. Kaya nga inaasahan ng lahat na Zacarias din ang itatawag sa bata, katulad ng kanyang ama. Ngunit sabi ni Elizabeth, sapagkat nalalaman niya na ang pangalan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng anghel sa bata ay Juan. Kaya sinabi niya ang ipapangalan sa kanya ay Juan, hindi Zacarias. At nagtaka ang lahat sapagkat sa kaugalian ng mga Hudyo, ang sanggol na isinilang, lalo pangat ito ay lalaki, kailangan niyang kumuha ng pangalan sa kanyang ama o sa kanyang mga ninunong lalaki. Kaya sinabi nila, wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan. At kaya sinenyasan nila ang kanyang ama na si Zacarias upang itanong kung ano ang ibig na itawag niya sa sanggol. At nung mga panahon na yon, si Zacarias ay hindi pa nakapagsasalita, sapagkat narinig nga natin na noong ibinalita ng Anghel Gabriel kay Zacarias na magkakaroon ng sanggol sa sinapupunan ang kanyang asawang si Elizabeth, hindi siya makapaniwala, kaya siya ay pinatahimik ng Diyos. Hinayaan muna siya sa ilang panahon na maging pipi. Kaya nga bilang tugon ni Zacarias, humingi siya ng masusulatan at isinulat niya na Juan ang pangalan niya. Kaya nga namangha ang lahat. At nung sandali ring iyon, natupad ang ipinangako ng anghel kay Zacarias. Nung sandali ring iyon, nung ipahayag niya na ang pangalan ng bata ay Juan, siya ay nakapagsalita. Kaya namangha ang lahat at naging usap-usapan sa bulubundukin ng Judea ang mga bagay na iyon. Kaya nga pinag-isipan nila, sapagkat sa ganoong pagkakataon ay may misteryong nangyari. Kaya ang tanong nila, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na nasa kanya ang Panginoon. At sa ebanghelyong ito, napakaganda na mensahe ng Panginoon na hindi natin kailangang sumunod sa sinasabi ng mundo. Katulad ni Zacarias at ni Elizabeth, alam nila ang sinabi ng Diyos sa kanila na ipapangalan sa sanggol na lalaki. Totoo, may mga tradisyon, may mga nakaugalian. At totoo rin, maraming tao ang nagdidesisyon sa kanilang buhay ayon sa sasabihin ng iba. At ito ay malaking suliranin natin. Hindi tayo makahindi at tayo ay alipin o napapailalim sa anino ng ibang tao. Sapagkat ang nais natin, tayo ay matanggap ng mundo, tayo ay matanggap ng daigdig. Tayo ay magkaroon ng kaibigan, tayo ay magkaroon ng mga taong mapapakisamahan. Ngunit kung ang pag-uusapan ay pananampalataya, minsan kailangan nating magdesisyon katulad ni Zacarias at ni Elizabeth. Kailangan nating sabihin kung ano ang pinapasabi ng Diyos. Minsan din ang konsekwensya ay maaaring iiwan tayo ng ibang tao o hindi tayo maunawaan. Minsan ay tayo ay mauusig, lalo pangat ang ating mga sinasabi
ay hindi ayon sa kaisipan ng marami. Ngunit ang isang taong sumusunod sa Diyos, ang isang Kristiyano, paulit-ulit nga nating naririnig, ay isang taong lumalangoy laban sa agos ng tubig. Hindi nagpapatangay sa sasabihin ng mundo, sa mga nakaugalian ng mundo, sa mga uso na kailangang gayahin ng lahat. Ang isang Kristiyano sa larawan ng katauhan ni Elizabeth at Zacarias ay mga taong hindi nagpapadala sa agos. Tatayo, titindig sa kanilang pananampalataya at kung ano ang narinig nila sa Diyos, ayun ang kanilang ipinapahayag. Kaya sa araw na ito, napakalaki ng mensahe ng Ebanghelyo sa atin. Sa panahong ito ng Adbyento, tayo ay naghahanda sa araw ng Kapaskuhan. Malapit na ang Pasko. Tayo ay magsalita ng katotohanan. Ang Kapaskuhan na ating pinananabikan sa panahong ito ng Adbyento ay hindi araw ng material na pagdiriwang ng daigdig. Ito ay araw ng pagtanggap ng sangkatauhan ng napakalaking regalo mula sa kalangitan at ito ay ang ating kaligtasan. Kaya nga, sa mga araw na ito, nais tayong turuan ng Diyos, nais tayong isugo ng Diyos na sabihin ang katotohanan ng kahulugan ng Adbyento at ng darating na Kapaskuhan. Maaring tayo ay pagtawanan, maaring sabihin na tayo ay mga taong ayaw sumabay sa kaligayahan ng sandaigdigan. Maaring tayo ay layuan, maaring tayo ay pagtakhan, maaring tayo ay husgahan. Ngunit hindi na mahalaga ang lahat ng iyon. Ang mahalaga, ipahayag ang katotohanan. Sapagkat sa araw na ito ng kapanganakan ni San Juan Bautista, larawan ng isang propeta na nagsalita ng katotohanan sa harapan ng mga kapangyarihang tao at ang mga makakapangyarihang taong ito, si Herodes na hari, ang nagpatapos o nagpapatay sa kanya. Kaya nga ang araw na ito ay araw ng pagtindig para sa katotohanan at ang totoong katotohanan na hinihintay ng lahat. Ang araw ng Kapaskuhan ay dumarating sa atin sapagkat tayong lahat ay hindi nakalimutan ng Diyos. Patuloy niya tayong iniibig at patuloy siyang nagnanasa na lahat tayo ay madala sa kanyang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.